Hello, 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 hello. Magandang araw at magandang buhay at panibagong vlog na naman si Bonsai Stanglong po. Kahapon, malakas ang hangin at ulan, bumagsak ang ating halamang bonsai. Ito yung nandito sa likod natin. So kung hindi pa bumagsak, hindi pa natin malaman kung ano yung kanyang kalagayan. Okay, dahil kung minsan may nakapila na dapat gawin ng ating mga halaman. Okay, so kanya-kanyang schedule yan. So pinapawild ko ito. So balit bumagsak na siya at kailangan nating gawin. So napakalakas kasi yung hangin na dinulot ng ulan na yon. Okay, so ito na siya ngayon. Kung makikita natin sa video ay pinawild natin talaga. So wala sa ayos. So ito ngayon yung ating aayusin. Okay? So let's start para makapag-umpisa na tayo. At ito na, tanggalin natin yung mga sanga na hindi na kailangan para malinisan at makita natin kung ano yung dapat nating gawin sa bonsai na ito. So pinaka-basic ulit, bago tayo mag-wire ng bougainvillea, make sure na hindi ito nadiligan. Kumbaga ito ay medyo lantana. Okay, so kapag tayo ay mag-wire ng bougainvillea, make sure na kalbuhin din natin dahil para makita natin yung mga tinik. Yan, masakit matinik, mas masakit pa kaysa sa ginawa niya. Agoy. Sinugutan na naman. So dapat kalbo para malinis, makita natin kung saan natin dalhin yung mga sanga. At the same time, magpanibagong dahon at tubuan ng panibagong sanga hanggang sa sumiksik. Yan. Kasi yan yung purpose bakit natin kinakalbo, para tubuan ng mga sanga, magpanibagong dahon, maging healthy ulit ang kanilang dahon. Ayan. Ang sekreto din ng bougainvillea para magbulaklak ito ay diligan ng ihi na may halong tubig. Gawin nyo ito guys para palaging blooming yung inyong mga bougainvillea. Parang ikaw, agoy, sana all blooming. Vermont na ngayon, papasok na ang taglamig, mag-uumpisa na din ang panahon ng kanilang pamumulaklak. At ito na nga, wala nang mga dahon at malapit na rin nating matapos ang ating pagwawire sa kanya. Antayin natin na tubuan ulit ito ng mga dahon para bumalik ang kanyang alindog. Agoy. So yun guys, natapos na din natin i-wire itong ating bonsai. So iripat na natin dahil nagagalaw-galaw na, wala na sa yung kanyang mga ugat. Okay, kailangan na nating iripat. Tulin natin itong kanyang ugat. Try natin i-markot. Tapos so ito lang talaga yung ugat niya. Okay, ito yung ginamit natin na extension. So dati ito nakapatong, so nalaglag. Gamitan natin ng kunting lupa niya. So kung mapapansin natin dito, ipapatong lang natin siya sa kanyang medium or inilagay na lupa na may halong buhangin. Okay, so mapapansin nyo yung kable or wire na nandyan. Napakahalaga yan para ma-fix yung kanyang katawan.
Dapat kahit magalaw yan, nakapix lang siya, hindi siya nagagalaw para hindi maputol yung mga tutubong root hair o panibagong ugat. So kunting ayos lang ng mga sanga, fill up lang natin yung mga portion na walang sanga sa ating mga halaman. Ayan. So natapos din nating ayusan guys. So ito yung kanyang kinalabasan. Yan. So pole cascade, naka-cascade siya. Okay? Ito ay ugat lang ito na binuhay natin. Okay, ito na siya ngayon. Ito yung kanyang final na forma. Okay? So tulad nga ng sinabi ko, ang bago natin i-wire ang ating halamang bonsai, dapat hindi nadiligan para maiwasan natin yung pagkabali ng ating mga sanga. Okay? Mahirap magpatubo ng sanga, pero madaling mabali. Okay? So, ito na siya ngayon. Kung iikutin natin, ito yung kanyang kalalabasan. Iyan. Okay. So maraming salamat at nakarating tayo sa dulo ng aking video. Hanggang sa muli. Bye-bye.